tuturuan ko kayo kung paano natin hanapin yung 95% o ano nga ba yung sinasabing 95% tune ng ating mga airgun mga idol. Samahan nyo ako dito sa ating bago nating video at tuturuan ko kayo. Itong content na to mga idol o itong tutorial na to na ituturo ko sa inyo. Galing po ito kay Sir Oscar Noble. So thank you po Sir Oscar. At meron din tayo nakakuhang mga tips kahapon at habang ginagawa natin sa unit natin na ayaw niyang ipasabi yung kanyang pangalan. Nakausap natin siya, tinuruan tayo hanggang mahanap yung ating ni ng ating unit. So, ibang chapter na yun o ibang version na yung video na yun. So, sana po isuportahan nyo hanggang dun sa part 2. Kasi dun natin makikita kung kaya ba natin talaga mapa-accurate yung unit natin ng maganda. So, yun na nga mga idol. Pero disclaimer lang po sa lahat ng nanonood dito or manonood pa lang mga idol is mas maganda to gawin pag meron tayong adjustable regulator at adjustable hammer spring tension. So, yung dalawang bagay po na yan yung ating gagalawin. So, kung hindi po adjustable yung ating regulator is mahihirapan po tayong sundan yung ating video. Or kung meron ka namang compressor dyan or mother tank, baka o kaya mo buting-tingin yung regulator mo, idol, is pwede mo naman sabayan ito. Pero ito, ina-advise ko lang, dapat is meron tayong external adjustable regulator, tapos external adjustable hammer spring tension. So yun mga idol. So yung susubukan nating unit is yung unit kong Armscore na converted PCP. At isa pa ang kailangan natin mga idol is chrono. So kailangan natin ng chronograph at range. Actually, hindi muna tayo magre-range. Doon na tayo magre-range sa part 2. Dito, ituturuan ko lang kayo kung anong ibig sabihin or anong gusto kong sabihin dito sa ating 95% tuning. So, ito ang magiging way nyo, basic way para mahanap nyo or matutunan nyo kung paano ang concept or paano nga ba naglalaro ang sinasabi nila tuning sa PCP or sa airgun natin. Mostly, regulated PCP po. So, yung mga unreg dyan, hindi po yung pwede i-apply. So, yun mga idol. Sige po, stay tuned lang po kayo at susubukan na natin at try natin to kung kaya nga ba natin ma-reach yung ating 95% na power dito sa ating unit. Ayun na nga mga idol. So, yung mga pro dyan, alam din ng tinutukoy ko, alam din article ng 95% tune ng PCP regulated air rifle is lagyan mo na lang sa comment box kung may masasabi ako ditong mali or kulang po sa gagawin nating explanation or tutorial ngayong araw. Titig ko po, ito po is a baseline or sa tingin ko po, sa pagkakaintindi ko nitong tutorial na to is a baseline lang po ito. Hindi po ito yung fine tuning ng inyong PCP. So baseline lang po ito. Dito ka magsisimula kung hindi ka pa marunong magtono. So dito ka magsisimula kung paano mo siya gawin. So, ngayon mga idol is ang una-una natin gagawin is pipili tayo or hahanap tayo ng muzzle velocity natin na gusto, na desire. So, sa tingin natin is tulad ng Astro mga idol is maganda siyang lumipad ng 800 FPS. So, sa akin, although lumilipad siya ng 740 pero doon lang tayo sa standard. So, mostly na gumagamit ng Astro ngayon is 800 FPS. So, okay. Ngayon, kunin natin yung 800 FPS divided by 0.95 mga idol is equals to 842 FPS. Okay? Mamaya yung actual mga idol mga idol. So okay. Ngayon, halimbawa, nakuha na natin yung 842 na gusto natin na equal. So ngayon, gagawin natin yung hammer tension natin. Isasagad natin mga idol. Isasagad natin siya sa sagad niya, pinakasagad niya na hammer tension. Tapos, i-adjust natin yung ating regulator para makuha natin yung 842 na yon na FPS. Ngayon mga idol, pag nakuha na natin yun, dapat yung mangyayari mga idol is ito. Pag binaba natin yung ating hammer spring tension sa pinaka minimum ulit niyang baba, dapat yung result ng FPS natin is 800 FPS. So although magsisettle pa naman yan, so it takes siguro mga 5 to 10 shots mga idol para magsettle yung spring natin. So same yan, pag inakyat mo, so make sure na pinuputok natin habang ina-adjust natin yung ating regulator output para ma-reach na natin yung reg pressure na kayang lumabas ng 842. Okay, so wala po tayong number para sa regulator output. So, kaya kailangan natin dito is adjustable reg. Kasi pwedeng makuha yan sa
sabihin natin 1600 or 1610, 1650. Hindi natin alam kung saan natin papalo kasi iba't iba po ang ating hammer spring or hammer weight or basta merong ganun. So, sabi sayang kung hindi ka adjustable regulator. May hirapan po tayo dyan. Mga idol, sana po isuportahan nyo po itong video. So, mag-tutorial na po ako actual. So, gagawin na natin to dito sa ating unit. Susubukan natin yan mga idol. Try natin kung kaya nga ba natin gawin dito sa ating modified na Armscore PCP. Pero kung sa inyo mga idol na magandang unit like sabihin natin mga inborn PCP yan. So, etong ituturo ko sa inyo, kuhang-kuha yan dyan mga idol. So, dito sa akin, gusto ko lang sa inyo ipakita yung at least yung anong ginagawa natin. So, okay? Okay mga idol. Sige mga idol, stay tuned lang. So, hindi po ako maghahangad dito sa unit natin na kaya natin yung sakto. Sana po naiintindihan natin yun. Sige mga idol. So, yun mga idol. Isa pang kailangan natin dito is yung projectile natin. So, sa akin sa pellet, mas mainam mga idol is sorted. Kasi iba po yung lipad, speed ng makagaan na pellet. So, pag nasalpakan mo siya ng magaan, mag-iiba din yung speed niya. So, tataas. So, mas maganda dito mga idol is yung sorted pellet. O, kailangan po natin dito mas magandang ala o patuka. So, yun mga idol. Subukan na natin to. So, ngayon mga idol, ang gagawin ko dito is, ganoon din tayo sa 800. Kasi yun ang neturo ko sa inyo. Nasabi ko na. Pero gusto ko sana is 780. So, 780 tayo. So, 780 tayo. Divided by 0.95. So, dapat yung maximum velocity natin is 821. Okay? So, ngayon mga idol, i-adjust ko itong hammer spring natin. Papasok ko to dito. Madami itong adjustment eh. Yan. $700, ano tawag nito? Dapat 821, tama pa? 821 yung muzzle velocity natin. So, try ko lang. Yan yung chrono. Ngayon, yung output reg natin is nasa 12.5 MPa. So, 1,800. Okay? Tapos, magka-cut ako siguro mga idol kasi ang hirap nito ikasa. Yan o. Nag-lock yung ating metal dito. So, nayupi siya. Pumasok. So, tsaga muna tayo dito. Ikasa, ibalik. Ang hirap. Unang putok natin. Sige, pakita ko sa inyo. So, yun. First shot natin. Tingnan natin kung magre-read. Anak. 858 mga idol. Lagpas tayo sa 858. Saglit lang. Second shot natin. 857. So, yun. So, 857 siya mga idol. Mataas yung ating reg pressure para sa ating hinahanap na 821. So, dapat eto, babaan natin. So, dahan-dahan lang siguro ako magbababa. Siguro, babaan ko ng mga okay. Tingnan natin kung ilan ang output nito. At tingnan natin kung ilang reg pressure na yan. So, yun, try natin ulit. Nabawasan ko na. So, 840 pa din siya. So, 840. Babaan pa natin.
Stay put lang idol. Much later. Okay, try ulit natin kung nasa na tayo. Ayun, 821 mga idol. So ayun na mga idol. So nakuha na natin yung 821 habang yung ating hammer tension is nakasagad. So ngayon yung gagawin natin mga idol is mostly kung halimbawa gusto niyo na gawin fine tuning or ating sinasabing hahanapin mo yung knee ng inyong hammer spring or yung putok ng inyong unit is dadahan-dahanin mo na yan pababa. So gagawin natin yan sa susunod na video at titingnan natin kung kaya natin mahanap yung ating accuracy. Pero ngayon mga idol, yung susubukan natin is dapat yung result nito is 780 pag binabaan ko yung aking hammer spring tension. So nahihirapan tayo mga idol, nalilis ko yung ating scope at sakit sa kamay. Yung nangyari kasi sa unit natin mga idol is eto, yung sa bolt niya dito. Sa sobrang lakas ng backfire mga idol is nayupik niya yung metal ito. So itong nasa loob na humihila sa ating hammer is naipit yan oh. Yan oh, tigas. So nahihirapan tayo mga idol ikasa. So kailangan natin yung linisan. So ngayon mga idol, dapat pag binabaan ko to is yung result nito is 780 or maybe baka siguro mga 785. Hopefully mga idol is nandun lang siya nagre-range sa ganong speed. Pwedeng kung 780 yung hinanap natin, pwedeng 775 hanggang 785 lang yung gusto ko. So try natin mga idol. Again, sinasabi ko nga sa inyo, hindi ito magandang klaseng unit para experiment dito or pag-aralan ito mga idol. Kasi yung ating hammer spring is hindi ganun siya ka-stable. Pero tas kung naalala nyo mga idol, yung ginawa nating video na 820 fps ito mga idol is pinalitan natin yung ating hammer spring. So kaya yung tension natin ang layo. So okay mga idol, nababaan ko na. Ayan. So pinakamababa na yan. So sagad na yan sa baba. Try natin kung ilang FPS na siya. So naalog ko na nga to mga idol oh, sa kakakasa. So hinahabol ko siya. So nakuha natin yung ating reg output sa 11.5 MPa. So nakuha natin yung ating 821 FPS sa sagad na ating reg ay ng ating hammer spring. So ngayon mga idol, titingnan natin kung ilang FPS na to na binabaan na natin yung ating hammer spring. So hopefully mga idol, nandun tayo sa ranging ng, ulitin ko, 775 to 785. Okay? Ayun. Dito ulit tayo mga idol sa baba. So hindi na natin gagalawin ngayon yung ating regulator. So hindi na. So wala na tayong gagawin. Actually patapos na tayo mga idol. Stay tuned. So ayun, first shot natin, try natin pagkatapos babaan yung ating hammer spring. 794. Okay? Try pa natin. $786. Ayan mga idol. So baka nagsisettle na. Isa pa. So antay-antayin natin yung ating regulator or ating unit na mag-relax yung ating hangin ng konti. 779. So ayun na nga mga idol. So nakukuha na natin siya. So ayun na nga mga idol, nakuha na natin siya sa 779. So una malakas pa kasi nga is siguro nagsisettle pa yung ating spring. Tapos nagbaba na siya hanggang nagbumaba. So nakuha na natin siya sa 779. So eto mga idol, kailangan na natin to i-fine tune. So kailangan natin gawin yon mga idol sa next video na mga idol. So kung gusto niyo po suportahan yung ating video at gusto niyo makita yung paano yung gawin na kung kaya natin to mapa one hole mga idol or kahit siguro basta maggaganda yung groupings niya. Titingnan niyo doon mga idol at malalaman niyo mga idol galing sa pinaka highest peak natin is ang tawag nito, mag-iiba yung point of impact niya
sa every shift ng ating hammer string. So titingnan natin dun kung kaya natin mapatight yung group. Tapos pipili tayo dun kung saan natin na mas maganda o saan yung mas maganda niyang velocity. Pero siguro itong unit na to na in-example ko sa inyo mga idol na setup na ganito is papalitan ko yan. So papalitan ko to mga idol kasi masyado siyang malakas. Nasisira yung ating o-ring. So tas lilinisan ko pa kasi mga idol. Itong sa may bolt natin kasi ang tigas oh. So aayusin ko to. So magre-repair ako. So siguro bababaan ko siya. Sa next video makikita natin kung alin yung papakita ko naman sa inyo kung alin yung peak natin at saka yung lowest natin. So uulitin ko lang tong process na to. So kung sa inyo mga idol hindi nyo nagustuhan yung inyong power or ulitin nyo lang yung sinasabi ko. Yung gagawin natin, uulitin lang natin para naman mahanap natin kung saan gusto ng ating patuka. So yung mga idol, sana po maganda yung araw nyo at may natutunan kayo dito kahit kaunti mga idol. At yung mga pro po dyan, yung mga nagsasuggest sa atin ng ating topic. So paki-correct naman po ako kung alin yung mali. Pero hindi ko pa dito itatakel yung ating pag-fine tune ng ating unit sa video na ito. So paalala lang po. So maraming salamat po sa inyong panonood mga idol at oras. Hanggang dito na lang tayo. Take care. God bless. Peace out.